Alright mga kapatid, mula kay John Reps, ito may actual video pa ata to, no? Patrol aircraft ng Philippine Navy hinaras ng dalawang Chinese fighter jets sa West Philippine Sea mga kapatid. Bago natin to panoorin, bago natin to simulan, syempre wag mo rin kalimutan mag-subscribe kay John Reps, no? Para sa mas malinaw pang mga ganitong bagay, pwedeng-pwede niyong puntahan ng kanyang channel, panoorin ninyo nang walang nagre-react. Tayo naman mga tol, bibigyan natin to ng reaction, commentary at opinion. Pwede nyo ako samahan, pwede rin kayong magbigay ng inyong opinion at reaction sa comment section sa ibaba mga tol. So panoorin na natin to. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction tulad nito. Alright, so panoorin na natin. So ito yung aeroplano. Ayan, you are entering the Chinese airspace mga tol. Kakapal na mukha talaga, no? Pati airspace talaga, inangkin na nila. Hindi lang yung freedom of navigation mga tol ang problema sa kanila eh. Diba? Pati yung airspace mga tol, inaangkin na nila. Inakusahan ng militar ng Pilipinas ang Air Force ng China dahil sa ginawa nitong mapanganib at mapanuksong aksyon. Actually, hindi akusa. Totoong ginawa talaga ng China yan. Laban sa isang eroplano ng Philippine Navy habang nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Matindi, malala. Malala, matindi. Mula sa Clark Air Base sa Pampanga ay lumipad ang Philippine Air Force sakay ng NC-212I aircraft upang magsagawa ng routine maritime patrol sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal noong August 8. At habang nagpapatrolya ay dalawang Chinese fighter jets ang umano'y sumulpot at gumawa ng mapanganib na maniobra at sabay na nagpakawala ang mga ito ng mga flare sa dadaanan ng NC-212I ng Philippine Navy bandang alas 9 ng umaga. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, ang mga piloto at tripulante ng NC-212I aircraft ay ligtas na nakabalik sa Clark Air Base sa Pampanga alas 10 ng umaga. At delikado yun kasi pwedeng makasira ng mga motor ng eroplano tulad na lamang nitong LEC. At lahat ng tauhan na sakay niyang aircraft ay hindi naman nasaktan. Gayunpaman, sinabi niya na ang insidente ay nagdudulot ng banta sa sasakyang panghimpapawid ng Philippine Air Force at mga tripulante nito. Nakagambala sa mga legal na operasyon sa paligid ng airspace sa loob ng soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas at nilabag ng China ang international na batas. Diba? Tapos sila pa yung makapalamukhang magsasabing legal daw yan, lehitimo, legal. At saka naaayon sa batas. Titigas talaga mukha. Ito, tong singkit na yan, no? At mga regulasyon na namamahala sa kaligtasan ng aviation. Sinabi ni Browner na iniulat na nila ang insidente sa Department of Foreign Affairs at sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Anya, muli nilang pinagtitibay ang kanilang pangako na gamitin ang kanilang mga karapatan alinsunod sa international na batas, partikular na ang UNCLOS at Chicago Conventions na tumutukoy sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Binalaan ng China ang Pilipinas noong Sabado. Ako, sila pa nagbabala talaga, no? Tindi. Sukdulan nakakapalan nitong mga to. Naitigil na ang paglabag sa paligid ng pinag-aagawang bahura matapos iniulat ng Pilipinas ang insidente kamakailan. Dapat ganun din ang babala natin o kaya yung natin. China, tigilan din na ninyo yung kakapalan ng mukha ninyong pang-angkin sa mga lugar na hindi naman inyo. Diba? Nakapirma kayo sa UNCLOS, sana naman matuto kayong rumespeto at gumalang. Sa mismong pirma ninyo, hindi nyo ino-honor yan eh. Diba? Tapos talo naman kayo sa 2016 arbitral ruling, talo kayo dyan. Hindi naman kayo pinapanigan ng international law. Kayo lang naman ang nagmamatigas dyan. Sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army sa isang pahayag na mahigpit nilang binabalaan ang Pilipinas na agad na itigil ang paglabag, distorsyon nito at provokasyon at tindi, no? Idinagdag na ang China ay may hindi mapag-aalinlangang soberanya sa Huangyan Island o Scarborough Shoal. Ilang linggo lang kahit pa lumaan ng mapa, hindi sila mananalo. Diba? Ang mapa na meron lang sila mga tol na merong 9 dash line, 1952 lang o 1947 lang nila ginuhitan yan. Yun lang yung pinakamatandang mapa nila. O 1947, 1952, pinanganak na ngayon lola at lola nyo nun eh. Ang atin,
Yung Pilipinas mga tol, anong mapa meron tayo? Panahon pa ng mga Kastila mga tol. 'Di ba? Kahit dun sa Treaty of Paris, hindi rin sila mananalo na mapa. Ay nako. Lang matapos magkasundo ng China at Pilipinas sa isang provisional arrangement para sa muling pagsuplay sa mga sundalong Pilipino na nakabantay sa nakasadsad na barko sa Ayungin Shoal at para palakihin din ang bilang ng mga linya ng mga komunikasyon upang malutas ang mga alitan sa daluyan ng tubig. Ngunit para sa China ay hindi kasama ang mga pagpapatrolya ng Pilipinas sa mga islang inaangkin at kontrolado nito. Ang aksyon ng Chinese Air Force ay naganap isang araw pagkatapos magsagawa ng combat patrol ang China malapit sa Flashpoint Reef upang subukan ang mga kakayahan ng PLA Navy nito kung saan 3 sasakyang pangdagat ng PLA Navy ang ginamit. Ito ay ang Wushu, Huangshan at Kujang na parehong mga Jiangdao class corvette. Wala yan, mahihina naman lahat yung mga gamit nila eh. Ang mga ito ang umano'y bumuntot sa Multilateral Maritime Cooperative Activity na kinasasangkutan ng sandatahang lakas ng Pilipinas, Amerika, Australia at Canada. Sinabi ni Browner na ang militar ng Pilipinas ay mahigpit na kinukundina ang mapanganib at mapanuksong aksyon ng People's Liberation Air Force na nagsapanganib sa buhay ng ating mga tauhan na nagsasagawa ng maritime security operation sa Kung sakasakaling may nangyari dito, ay talagang puputok talaga ang hindi nating gustong mangyari mga tol. buhay ng ating mga tauhan na nagsasagawa ng maritime security operation sa loob ng maritime zone ng Pilipinas. Sinabi ng isa pang tagapagsalita ng militar ng Pilipinas na ang sasakyang panghimpapawid ng China na sangkot sa insidente ay isang MRF o Multi-Role Fighter Aircraft. Ang aircraft naman ng Pilipinas na NC-212I na ginawa ng Indonesia ay isang multi-role turboprop plane na idinisenyo para sa maritime surveillance, troops transport at medical evacuation. Hindi ito ang unang beses na ginawa ng Chinese Air Force dahil maging ang surveillance aircraft ng Amerika ay hinaras din ito noon at sinundan uli ito ng isa pang panghaharas sa isa pang surveillance aircraft naman ng Canada. Mga bully talaga to mga to. Kailangan talaga merong kumaltok sa kanila eh. Para matauhan eh. Na dumaan lang sa South China Sea. Ginagawa ito ng mga fighter jets ng China kapag nadetect nitong walang mga escort na fighter aircraft ang mga dumadaan sa airspace ng South China Sea. Kamakailan lamang ang mga fighter jets naman ng Canada at Amerika ay hinarang naman ang mga bomber aircraft ng China at Russia habang nagsasagawa ang mga ito ng pagsasanay malapit sa Alaska. O di ba? Nagsasagawa sila ng pagsasanay nila malapit sa Alaska. Nung hinarang sila ng mga fighter jet ng Amerika, todo explain ng mga kumag mga tol. Todo explain sila. Isang Canadian at 2 American fighter jets ang humarang sa mga ito dahil papalapit na umano ang mga aircraft ng China at Russia sa Alaskan airspace. At yan muna ang bagong update. Diba? Pati sa airspace natin mga tol, inaangkin na nila. Ganyan kakatitigas talaga mukha nito mga to. Tapos sila, ang lakas ng loob nila kapag ginagawa nila yan sa iba. Di mo, papunta sila sa Alaskan airspace mga tol. O hinarang sila ng mga eroplano ng Amerika. Todo explain yung mga kumag na yan mga tol. Mga kumag talaga yung mga yan. Wala nang ibang description sa kanila yung mga kumag eh. Ay naku po, talaga naman. Alam nyo mga tol, etong mga ginagawa ng China, ito yung kauna-unahang ginawa nila to sa Pilipinas. Ginawa na rin nila to sa ibang mga bansa mga tol. Yung mga ibang mga bansa naaawa na lang siguro sa kanila yan. Hihina naman ng mga eroplano ninyo eh. Kung papatulan namin kayo, kawawa lang kayo eh, di ba? Kaya mga tol, ito talagang China, kapag nagkamali talaga to ng galaw at makapinsala talaga sila ng malala, pagdudusahan at pagsisisihan nila yan talaga. Malabang sila, i-sanction sila ng buong mundo. O, paano ngayon sila yan? O, tapos paano kaya kung labanan sila ng buong mundo? Dahil buong mundo na kalaban nila eh. Ang mga pinaggagawa nila, nako talaga. Si Xi Jinping, dinadala niya lang sa kasiraan ng buong China dahil sa ginagawa niya. Anyway, bilang isang Pilipino, masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.